Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakita natin yung pangangailangan. No? Talagang kailangan po nating talagang comprehensive na talakayan para ang ating mga kababayan ay makita nila na ang ating Pangulo, ang ating gobyerno ay kumikilos at gumagawa, no? Para talagang itong mga presyo, itong mga presyo ng bilihin ay talagang hanggat maari ay kung hindi man mapababa talaga ay ano lang, yung at least hindi gumagalaw ang presyo. Or kung gumalaw man ay dahan-dahan lang talaga, yung hindi kaagad na nararamdaman. Kasi alam naman natin, AJ, no, ang krisis na ito sa Middle East, apektado tayo kahit nasabihin na malayo tayo, no? Atin munang i-play yung video number 1. Happy Sunday po sa ating lahat ng mga kababayan natin, pati na rin sa mga OFW natin mga kababayan. Alam niyo ba mga kaibigan na ang gobyerno natin ngayon ay nakapokus po sa mga ngalaga ng 110 billion Pilipinos. At alam niyo ba mga kaibigan na hindi lang puro ayuda sa mga drivers, sa mga farmers ang ginagawa ng ating gobyerno. Kundi talagang gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay talagang kung hindi man mapababa, ay ma-maintain man lang itong presyo ng langis. Kasi alam naman natin mga kaibigan, no, na pandaigdigang krisis ito eh. At alam naman natin na kapag sumirit ang presyo ng langis, ay kasama na rin dyan yung mga basic goods, pati na rin yung mga services. Kaya nga, di ba, binibigyan ng power, emergency power ang ating Pangulo para talagang masuspindi itong pansamantala, no, itong excise tax or mabawasan. Kaya mga kaibigan, no, sa mga fake news peddlers na nagkakalat ng mga maling balita at saka doon sa mga naniniwala dito sa mga sinasabi na puro lang daw ayuda ang ating gobyerno, ay naku, huwag po kayong maniwala dyan dahil ang gobyerno po natin ngayon ay talagang nakapokus sa pagtulong sa sambayan ng Pilipino. Kung baga, whole of nation approach. Hindi yung drivers lang, hindi yung magsasaka lang or farmers lang. Lahat po sambayan ng Pilipino. 110 million Filipinos. Real talk, walang personalan. Ayan nga AJ, no? Bakit natin ito tatalakayin na yan lang yung ating tatalakayin, no, sa PBBM Good News. Kasi nga AJ, nakita natin na marami sa social media at mga kababayan natin na talagang naniniwala sila, no? Ang dami kasi mga lumalabas ngayon ng fake news, AJ. At eto nga, may mga nagbe-message nga sa akin, no, na mga talagang bumabati ko sa ating Pangulo na ano bang ginagawa ng Pangulo nyo? Bakit ba ganun? O ano na, ang presyo ng langis ay ganito na. May nagsabi pa, 100 na ang presyo ng gasolina. Pero AJ, tiningnan ko naman sa banda sa amin, di naman 100. O, di ba? Kaya etong nakita natin na mukhang yung iba ay talagang minamagnify lang nila yung issue para lang talagang makapanira. AJ, ano bang masasabi mo tungkol dito? Sa ito lang, no, ang lahat ng ginagawa ng ating gobyerno ay para po hindi mapigilan yung biglang pagtaas ng mga presyo, no. Kinakausap ng ating mahal na Pangulo ang iba't ibang mga manufacturing industry para una-una, wala matatanggal na mga empleyado kasi alam naman natin, no, sa pagtaas ng gasolina, maraming apektado. Una-una yung manufacturing companies. Yung siyempre yung cost nila tataas, no. At kapag nangyari 'yun, magkakaroon ng mga layoff sa kanilang mga trabahante. At ayan ang unang-unang gustong maawat o mapigilan ng ating mahal na Pangulo. Kaya naman kinausap niya yung mga ibang companies diyan sa May Laguna, no, para nga naman wala silang tatanggalin. At siguro kung ano man yung naging usapan ng ating Pangulo o ng ating gobyerno sa mga manufacturers na ito ay sila na nag-abala. Ang importante dito, walang matatanggal na mga trabahante. Tama ka dyan, AJ, no? Meron lang tayong konting babasahin. Yan nga, AJ, no? President Ferdinand Marcos Jr. secured a voluntary price freeze from major food manufacturers. Yes. So, tama yung sinabi mo, no? With commitments to hold costs steady for up to 60 days to protect consumers from volatile global commodity markets. So,
correct ka AJ dyan, no? Kasi eto mga kababayan natin ng mga manufacturers ay naintindihan din naman nila kung ano yung nangyayari nga sa atin at sa syempre sa buong mundo. So eto nga AJ, nakita natin na ang Pangulo natin pumupunta siya sa may palengke, no? Particularly sa Agora, San Juan Yes. Market. Naalala ko tuloy yung Agora, madalas ako dyan kasi dati AJ ay sa Old Santa Mesa kami, no? Boundary lang yung sa amin pagkatapos yung San Juan. So, ayan AJ, nakita natin na ang Pangulo natin ay gumagawa talaga, nakikipag-usap pati sa mga vendors, dito sa mga nagtitinda sa palengke at pati mga manufacturers, pati yung mga lahat ng pinapakilos ng ating Pangulo para dito sa ma-regulate yung Yes. itong presyo ng mga bilihin. Kasi alam natin na merong mga nananamantala, Yes. katulad na lang sa presyo ng langis, no? Yes. Oil, AJ. Halimbawa, nung narinig nila na, uy, may gera sa Middle East. Ayan, nagputo ka ng Iran, ng Israel, Amerika. Ang ginagawa AJ, no? Nagtataas agad ng gasolina. Yes, totoo Pero yan. yung gasolina na kanilang itinaas, matagal na nilang Stock stock. na, Oo, AJ. Kung titingnan natin, tama yung sinasabi ng Pangulo natin na hindi pa naman dapat talaga magtaas, AJ, kasi yung mga itinataas nila na mga gasolina, mga diesel, nabili na nila yon sa mas murang halaga, no? Tapos bigla na lang itataas dahil narinig na sa Middle East ay may gera. So, ito yung uri ng pananamantala. Kaya ito yung gusto ng Pangulo natin na talagang ma-address, AJ, na kung sino man, 'di ba, meron ngang isusumbong sa Pangulo. Oo, sa Pangulo, 'di ba? At ang alam ko may ibinigay na hotline doon na AJ, no, para kung sino yung mga makakakita na ito sa barangay namin merong gasolinahan, Yes. nagtataas ka agad sobra-sobra, no? So pwedeng talagang isumbong kasi hindi pa naman talaga dapat na magtaas, 'di ba AJ? Tama. Yan, kaya eto, nagpapasalamat tayo doon sa mga kababayan natin, no, na nakiki-cooperate kasi alam nila na sa mga ganitong oras, mga ganitong sitwasyon, hindi dapat manamantala. Ipakita natin yung spirit, no, as Filipinos. Hindi naman tayo dapat ganito na alam mo na nga na may krisis ay mananamantala ka pa. Ikaw AJ, meron ka bang madadagdag dito? Yes, no. Kaya naman ang ating mahal na Pangulo ay talaga namang pinapakilos niya ang DTI at ang lahat ng mga in line sa problemang ito. Nandiyan yung NFA, yung kung anong ahensya ng pamahalaan upang, let's say, sa importation, no? Nagpapa-import ng ating mahal na Pangulo ng mga pagkain na pwede nating maangkat, para nga naman, alam mo naman sa supply and demand, yung law, no? Supply and demand. Pag maraming supply, mas mababa ang presyo. So, kailangan natin na mag-import na agad at earliest, no? Nang sa gayon ay hindi maramdaman ng ating mga kababayan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilhin. Kaya nga naman kapag marami tayong supply o na-import na produkto ay at least kahit paano ay masosolusyonan yung paparating na pag-shoot up ng mga presyo na to, no? At hindi lang yun, admin, no? Dahil sa maginagawa ng ating Pangulo na geto, nagbibigay din tayo ng ang gobyerno ng ayuda. Nandiyan na yung mga roll out ng fuel subsidy at iba pa. Nandiyan yung DSWD, yung IX, yung AKAP and everything, no? Para lang kahit paano ang mga Pilipino ay hindi naman sila masyadong mahirapan sa sitwasyon na to. Alam mo din kasi AJ, no? Ang nagdadagdag din talaga ng dahilan kung bakit talagang tumataas, sumisirit itong presyo ng gasolina, ng langis. Kasi dahil din sa atin, sa mga Pilipino. Ang ginagawa kasi ng mga tao, no, pasintabi sa mga gumagawa nito, no, narinig nila, nagkagera sa Middle East. Ang gagawin, AJ, mag-hoard. Imbis na maglalagay ka lang ng yung usual na gasolina na pinapa-load mo. Ang gagawin, AJ, full tank pagkatapos yung iba may dala pang container, Yes. no? So,
Panic buying, Oo, no? panic. Yan talaga. Tsaka yung hoarding nga, Yes. panic buying. Yan talaga yung number one na nakakapagpataas ng presyo. Kasi kung titingnan natin kung simple lang, no, yung mga kababayan sana natin na parang wala lang, okay lang, no? Kung ano yung usual na binibili nila, yun lang, no? Hindi mauubos agad-agad, AJ, yung mga stock ng ating mga gasolinahan. Kaya naman nagkakaroon tayo ng pagkukulang sa mga gasolina dahil din sa atin. At dahil din sa atin, sa mga Pilipino, no, na gumagawa nito, kaya sumisirit din ang presyo ng sa mga gasolinahan. Dahil nga ay yung iba talagang talagang nagdadala ng malalaking container, no, AJ, no, mga galon para talagang mag-hoard. Nagtatago na sila dahil natatakot sila, AJ, no, dahil baka mamaya wala nang mabilhan. Kaya dahil dito sa ginagawa nila, mas lalo tuloy na tumataas ang presyo dahil nauubos agad. 'Di ba? Kaya eto sa mga kababayan natin na nanonood ngayon dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Kayo po ang isa sa dahilan kung bakit nangyayari sa atin to. Dahil po sa hoarding, dahil po sa panic buying. Sana kung wag na tayong magpanik, wag na po kayong magpanik, no? Dahil hindi po tayo mauubusan. Andyan nga, sinisiguro ng ating Pangulo, ng ating Department of Energy, sinisiguro na hindi tayo mauubusan at hindi papayagan ng ating Pangulo. Dahil ang Pangulo po natin, lagi po yung merong solusyon. 'Di ba, AJ? Yes. Sa pagkakaalam ko ay kinausap na rin ng Pangulo natin yung mga bansang Malaysia, 'di ba? Para tayo ay makaangkat ng langis. Sa pagkakaalam ko, 3 o 4 na bansa yan na kapitbahay lang natin dito sa Southeast Asia. Yes, nandiyan yung Brunei. Oo, ang nagsabi na okay na sila ay susupply sa atin ng langis. So, wag po tayo magpanik, no? Kasi itong pagpapanik natin, itong pagpapanik nyo, yan din ang nagiging dahilan kung bakit sumisirit ang presyo sa mga gasolinahan at pati na rin yung mga binibili natin ng mga basic commodities. Diba, tingnan mo, kapag sinabing, oy, ganito yung mangyari, may gera, oy, nako, yung mga ibang, ang dadaming mga pera, pupunta na sa grocery, bibili na lahat. Ano mangyari? Mauubusan ngayon pagkatapos, ayan na, dahil nauubusan ng stock, ayan, AJ, ay tumataas na ang presyo. Ganyan po yun, di ba? So, sa mga kababayan natin, no, paalala po ulit, huwag po magpanik. Guys, kung ito sasamahan ko ng patungkol sa Panginoong Diyos. Kung kayo po ay merong trust sa ating Panginoong Diyos, kung meron po kayong pananampalataya sa Diyos, hindi po kayo magpapanik. Dahil alam nyo, mga kaibigan, na ang Panginoon po ay lagi pong nandyan para tayo ay tulungan, para isolve yung mga pangailangan natin at para tayo ay gabayan. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Kahit gaano man po kalaki, kadami ng ating problema, no? Ito po ay makakayanan natin. So, matuto po tayong magtiwala, no, sa ating Panginoong Diyos. Minsan, AJ, kailangan talaga natin ng sa spiritual aspect ng ating buhay para hindi po tayo palagi na lang na nangangarag at palagi na lang natatakot kung anong mangyayari in the future. May madadagdag ka ba, AJ? Yes, no, sanabi mo, kailangan natin yung spiritual aspect, no? Actually, bago natin maano yan, mas kailangan na siguro natin yung spiritual recovery. Oh, Kasi correct. para kahit pa paano, pag nagkaroon na tayong spiritual recovery, yung spiritual aspect na yan, mas madali nating ma-vibe, no? Ma-imbibe. Kasi kung wala rin man tayong mga ganyang, hindi tayo makarecover when it comes to spiritual, ang hirap para tanggapin sa atin yung mga changes. Oo. Yung nangyayari sa'yo, kung bakit ganito nangyayari sa'yo o sa kanya.
ang hirap tanggapin kasi wala tayong spiritual recovery. Wala Correct. pa tayong kumbaga blessed ng Holy Spirit pag ganyan, 'di ba? So Correct. ang importante lang naman diyan is yung faith in God, no? Keep the faith. Just keep the faith para kahit paano yung mga problemang 'yan ay nalalampasan natin. Hindi Tama. tayo basta-basta nagigitla o yung na-shock, no, sa mga nangyayari correct. sa paligid natin. Tama ka, AJ. Tama ka. Katulad ko, AJ, no? Kung tutuusin, sa bahay namin, pwede naman akong bumili ng marami. Kasi, yabang kasi, may pera naman ako. Di ba? That's right. Pero, hindi ako bumibili ng marami. Yes. Kung ano lang yung kailangan namin, ito yung usual na binibili ko, no? Pang 3 days. Kasi hindi ako bumibili ng paramihan ng karne kasi syempre gusto ko yung fresh, no? O pang 3 days, so bibili ka na yan. Pero siguro kung wala akong pananalig sa Diyos, AJ, baka Nagpanic buying ka na rin. magpapanic buying na rin ako, no? So, yan po, no, mga Pilipino, mga kababayan, kailangan po natin ng pananalig sa ating Panginoong May hirit Diyos. lang no? ako. Kasi Oo. sa mga Pilipino, no, kasi kapag po kayo ay nagkaroon ng panic buying po kayo, ang mangyayari, lalong tataas ang bilihin. Kasi Yun nga, yung tumaas yung sinasabi ko. demand Oo. Tumaas yung demand. Correct. Kumunti yung supply. True. Diyan tayo lalong maghihirap sa ginagawa yung ganyan. correct. So, dapat relax. Kasi hindi naman tayo basta-basta magugutom ng ganun-ganun lang, no? Dahil kung tutuusin nga po ay ang blessed ng po ng ating bansang Pilipinas. True. Dahil po, sa totoo lang po, may 3.5 million sako ng bigas naman ang nakaantabay sa Correct. NFA. So, relax, no? Huwag kayong magpanikbayin kasi parang inisip nyo lang sarili ninyo eh. Tama, O paano tama ibang ka, maliliit AJ. na tao walang pambili? Correct. Hindi talaga sila makabili dahil mas mataas na presyo na ang kanilang mabibili dahil sa ginagawang panic buying. At saka, AJ, no, sa mga ganitong panahon, kung titingnan natin, dapat wala nang mabibiling 20 pesos na bigas, di ba? Yes, totoo Pero yan. meron. Meron. May nabibiling 20 pesos Yan. na bigas, no? Yeah. Dahil ito ay talagang sinisecure ng Pangulo natin na kailangan ay meron talagang mabibili. Dahil alam naman natin, AJ, na nung mga nakaraang panahon, Yes. no, nung Walang wala pa itong ganyan, gera no? na to, ay talagang dumami talaga yung production ng bigas natin dahil sa mga effort ng ating Pangulo. Yes. So makikita natin, kahit may gera ngayon sa Middle East, kahit apektado ngayon ang langis, apektado ang buong mundo, pero nakikita natin, AJ, ang daming effort ng Yes, gobyerno. no? Ang daming waste Oo, nila. no? ang daming ways, no? Katulad na lang ng sinasabi mo nga ng mga ayuda Yes. at hindi lang ayuda, AJ, no, kundi eto nga yung ang excise tax ay pansamantala na Sinuspende. sususpendihin muna para nang sa ganon, syempre pag wala munang excise tax ay hindi tataas ng ganon yung yung langis, no? Tapos meron pang effort na mag-aangkat din tayo sa ibang mga bansa, no, na Yes. mga kapitbahay natin sa Asia, Southeast Asia. At saka marami pang iba, AJ. May maidadagdag ka ba yung mga ibang mga effort ng gobyerno para dito sa pagtugon sa problema? Mega Sa live Middle shoutout East. lang sa ating mga viewers, no, sa ating mga nanonood sa ating live. Ito si Rogelio Bruno, si Glyza Marillo, at ito Ay, si oo. Raymart Luto Soul. Ganun din si John Carl, mga Vehel, no? Magandang gabi sa inyo. Salamat po sa inyong panonood sa amin ang live.